Kagawag, huwag mo muna ilipat yung barangay namin. Magandang hapon sa inyong lahat. Father Edwin, Ari Osa ng San Agustin Church. At siyempre, ang ating hermano at hermana mayor, ang direktor ng Parks and Development Office ng City of Manila, Mark and Mila Delpin. Ma'am, sir, magandang hapon sa inyo. Napaunlakan nyo kami para maging hermano at hermana mayor kayo. Nung last na piyesta si Yorme at saka si Ma'am Chichi, hopefully, nag-text sa akin si Yorme, tatry niya raw. Si Ma'am Chichi, sure ball na pupunta dito mamaya, kaya abangan nyo, babati sa atin yun. Mga kasama, ngayon pa lang, no, yung blessing, sabi ko nga, pag marunong ka, nung nagpa-meeting ako sa mga constituent ko na nakaraan, kahit sa maliit na kapamaraanan, kung ikaw marunong kang mag-alay, maghandog, magbigay, hindi naman bilang pagsamba sa ating mahal na Birhen, bilang pagrespeto, no, sa Kanya, bilang ina ng ating Panginoong tagapagligtas ng sangkatauhan. Sabi nga sa dasal bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya mga kasama, gaya ng sinasabi ng ibang reliyon na tayo ay sumasamba, bilang pagrespeto at pagbigay-pugay sa ating mahal na ina. Ito nga, may parating kagad na blessing. Natutuwa ko dahil 3 sa mga kamag-anak ko. Si Eliza, yung pinsang ko, mapopromote siya ngayon sa trabaho sa bangko. Yung pinsang ko, si Carlo, promoted din sa trabaho. At si Mariel, ang executive secretary nila ng PDO, na acting chief ngayon. Mariel, tayo ka nga. Pamangkin ko, anak ni Kagawad JR. Acting chief ngayon sa ngayon ng personnel ng PDO. Kaya yung mga kasama, no, hindi man personal sa akin na mapunta ang biyaya na yan, pero ibinigay sa mga mahal ko sa buhay. Bahagi ako nun dahil sila ay aking mga kadugo. Kaya mga kasama, ganun lang sinasabi ko sa inyo. Sa mga constituent namin, no, sa maliit na bagay, hindi man malaki, pero maniwala kayo sa akin, darating at darating ang biyaya. Kaya nagpapasalamat ako siyempre sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo at ating mahal na Birhen, dahil ito ang araw ng kanyang aparisyon sa kay Saint Bernadette ba, Father? O, doon sa Lourdes, sa isang lugar sa France. Mga kasama, napanood nyo ba yung security ng Intramuros sa 2 ng bugbog, mga bata? Napanood nyo ba yun, yung nag-viral? Yung nahuli ni Yorme? O, di ba? Mga kasama, sabi nga na mga kasama kong chairman, nakaganti na rin tayo. Sipin mo kung ano-anong ginagawa ng Intramuros Administration sa atin. Pumunta ka nga ng Malacanang, makakadaan ka mayroon kang iwan kang ID, ganun din sa Camp Crame, makakadaan ka. Dito, pag nagmalengke ka, galing kang Divisoria, papasok ka. Sasabihin sa'yo ng guard, residente ka dito, galing kang Divisoria, bawal pumasok ang sinasakyan mo, lumipat ka na lang sa pedicab. Anong klase yun? Taga dito ka, residente ka ng Intramuros, sasakay ka ulit ng pedicab, magbabayad ka ulit. Tapos pag pedicab driver ka, bawal ka kung saan-saan. Samantalang yung mga kalesa dito, yung ibang mga tuktok, hindi mga taga dito, nakita nyo kung paano nila bigyan ng pabor kaysa sa mga residente ng Intramuros. Ganyan ba ang pag-promote ng tourism? Hindi ganyan ang pag-promote ng tourism. Pag sinabi mong turismo, una mong paunlarin ang kabuhayan kung nasa saan ang turismo. Ganun ang turismo. Hindi yung ilalayo mo sila. Dahil bakit? Dahil nasa Maisang kami, nasa Plasingan kami, squatter area kami. Ganun ba? Eyesore kami, masakit kami sa mata. Wala kaming karapatan. Diyan kayo nagkakamali. Sabi nga ni Yorme nung nakaraang piyesta dito, officers in Intramuros, officials in Intramuros, they come and go. But you, residents of Intramuros, you will stay. Tama yun.
Mapapalitan kayo dyan pagtapos ng termino ng mga presidente kasi co-terminus kayo. Pero kami dito, mananatili kami sa Intramuros dahil residente kami ng Intramuros. Dito kami naghanap buhay, dito kami pinalaki ng mga magulang namin, dito na kami nagkaapo at magkakaapo pa sa tuhod ang karamihan sa amin. Yes! Nung nakaraan, nagpa-meeting sila, sabi ko sa mga tao, sige, akyat muna kayo, walang problema yan. Pero yung mga e-bike daw, aanuhan nila ng prangkisa, mga lisensya, kung ano-ano hanapin. Sabi ko nga tumatanda rin ang mga pedicab driver namin. Lumulutong din ang mga buto niyan. Nagiging senior din yan, yung mga yan. Pwede ba? I-consider natin ang mga edad nila. Pagtapos nila sa mahabang panahon, 3 dekada, 4 na dekada pagpapadyak, tumanda na yan at nagpaaral, no, ng mga anak nila, nakapagtapos sa eskwelahan. Siyempre naman, gusto naman nilang guminhawa yung mga tuhod nila, naging senior sila. Ano ba naman yung pagbigyan natin yung mga e-bike para sa kanila? Masyado nyo kaming ginigipit dito. Pero yung ibang hindi mga taga dito, binibigyan nyo ng favoritism. May mga organization pa. Yung mga taga-tok-tok na kumukuha ng mga pasahero dito, hindi naman, actually, hanap buhay yan Hindi ko kini-question yan na maghanap buhay ka. Wala naman nagsabing masama maghanap buhay, pero ibig sabihin, ilagay mo sa lugar. Bakit kailangan mo pahirapan ng mga tao? Marangal na hanap buhay ang pagpipedicab. Kaysa naman magnakaw ka, kaysa naman mang-hold up ka, sakit ng ulo ka pa sa gobyerno. Pero itong mga taga-Intramuros Administration, akala mo, kung sino pag naupo dyan, akala mo pag-aari ng lahat na bilinan nilang Intramuros. Oh, kita mo ang nangyari. Ano ang karma nila ngayon? Diba? Hindi ako makatiis. Nung nakita ko yan, paggising ko ng umaga, nakita ko viral agad. Bata. Tapos binugbog ng mga security guard. Meron pang nangyaring insidente nung nakaraan. Yung SK chairman ni Chairman Arasa, suntukan, 2 gwardiya laban sa isa. Tapos, nagkaroon ng problema yung constituent natin at saka constituent Chairman Albay. Nagsasaksakan sa harapan, walang ginagawa. Oh, ayan ba ang peace and order? Yan ba ang sinasabing control nila ng Intramuros? Hindi ko matiis nung paggising ko. Magkakasama kami si Chairman Bunda. Pare, taas mo kamay mo. Si Chairman Pipoy Iminea. Si Chairman Puentes. Nung pagtapos ng zone chairman meeting sa Bulwagan ng Manila City Hall, lumapit ako kay Yorme. Boss, tingnan mo, viral na viral tayo. Bakit? Binugbog na mga gwardya ang minor. Ora mismo, pinakuha niya ang mga security guard. Yun. Kaya ngayon, mga kasama na, sabi ni Yorme the roads, the alleys, the boulevards are under the supervision and jurisdiction of peace and order sa mga pulis. Nagpapakapulis kayo, daig nyo pa ang mga pulis. Daig nyo pa ang mga sundalo. Yes, you are the administrator of Intramuros with regards to the buildings and establishment. But when it comes to implementation of roads and governance, sa City of Manila yan. Kaya yon mga kasama, naniniwala ako kahit papano, nabigyan ng hustisya ang mga taga-Intramuros, medyo nabawasan ang taas nitong akala mo, yung mga nandito sa Intramuros Hari at Reyna kung umasta. Kaya mga kasama, kahit papano, nabawasan tayong tinik, tahimik sila ngayon. At siguro ko naman, magiging aral sa kanila yan. Muli mga kasama, magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa aming piyesta. Sa mga barangay official ko, na nandito lahat, mga barangay tanod, mga constituent ko, at lahat ng bisitang darating. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo lahat.